Ito yung karugtong ng panaginip ko 'no, yung sabi ko panaginip ko na, handa na lahat ng kailangan sa kasal, kinabukasan kasal ko na pero yung pinakaimportante wala pa. Yung lalaki pala na magpapakasal sa'kin, magpapakasalan ko, 'di ba? Ito yung ibig sabihin nga na mag-aasawa ako na walang kasal. 'Di ba, yun ang ibig sabihin nung panaginip na yun. Ito may pangalawa na may kasunod na panaginip ako muli 'no. Ang pangalawa yung, yung nanaginip ako na aakyat daw kami sa isang bangin na may falls na tubig, ganyan sa baba tapos falls nga. Akyat daw kami, nakakapit siya do'n at hawak niya yung isang kamay ko para ako ay iakyat do'n sa taas. Kaya lang, unti-unting nadudulas na yung kamay ko do'n sa kamay niya, nakakapit. Di siyempre, nahulog na nga ako at sigaw ko. Tapos, nahulog ako sa baba. Himala naman dahil may sumalo sa akin na isang mga kawayan ba na anuhan ng ng kariton, style kariton, gano'n ba na kawayan. Do'n ako napahiga. Siyempre hindi naman ako nasaktan dahil nakahiga ako do'n. At yun nga unti-unti ako inaagos ng tubig, do'n sa nakasakay ako do'n sa kariton na kawayan. Habang umaagos ako na dahan-dahan ng tubig, nandun naman siya sa taas, bangin nga yun sa taas siya na sumasabay siya sa akin paglakad niya do'n sa ako'y umaagos na nakasakay sa kartura, nakatingin siya sa akin at malungkot na umiiyak. Sabi niya gano'n, parang nanghihinayang ba ganyan. Tapos sabi ko daw sa panaginip ko sa kanya, "Ayan kasi at tigas ng ulo mo. Ngayon, nagkahiwalay tayo, nalayo ka. Makakaya mo pa kaya yan? Kawawa ka naman." Awang-awa daw ako sa kanya. Yun lang, yun lang hanggang tuloy panaginip ka na yun. Di siyempre palaisipan na naman yun. Yun nga ang mangyayari na sabi na naman pinaliwanag na naman sa akin ni Lord na, magkakahiwalay kami. Yun nga, talagang nagsama kami nga talaga ng na hindi kasal dahil nga buhay pa yung married niya. Wala akong magawa na yung kinatatakutan ko na baka ako'y maging pambayad ng utang dahil sa kasalanan ng tatay ko. Yun na nga nangyari, di ako nakaiwas sa sumpa ng pambayad ng utang. Pero kung hindi ko tinanggihan yung lingkod ng Diyos noon na pastor, na born again ako noon, ay tiyak na baka hindi sa akin yung tumama yung sumpa na kaso hindi tinanggihan ko dahil sagrado nga ako Katoliko noon tinanggihan ko yung mga lingkod ng Diyos na nagsishare sa akin. Kaya tuloy yun, napahamak yung aking pag-aasawa. At pinakita ito sa panaginip ko na iyon ang magiging tadhana ko tuloy. Hindi ako nakaiwas sa pag-aasawa na hindi pala talaga ako makakasal. Samantalang ako'y makakapag-asawa. Gustong-gusto ko yung magtrahe de boda. O kaya, umiiwas talaga ako makapag-asawa kasi nga ayaw kong maging pambayad ng utang Ayaw kong danasin yung yung kakasal na yung mag-asawa na hindi kasal. Teka, naguluhan na ako.